Ito pag-usapan natin, Sir Christian, paano po sineselebrate ang New Year dito po sa Rwanda, Sir Christian? Same lang po sa pagpasko po. Yung mga lokal dito nagga-gather po sa isang lugar. Mostly po na lugar po yun sa town. Tapos nagse-celebrate sila doon ng 12 midnight. Yun po yung hinahintay nila ng 12 midnight. Yung Pasko kasi sineselebrate nila na umaga na 25 talaga. Yung New Year po, sineselebrate talaga nila ng midnight. Alright. Alright. Ngayon ba, Sir Christian, nararamdaman na po ba dyan yung spirit ng bagong taon? Dyan po sa Rwanda kasi malapit na po, ilang araw na lang, 2026 na. Ngayon, Sir Christian, feel na ba natin yung presence na magbabagong taon na, Sir Christian? Parang normal days lang po, pero excited yung mga lokal dito pag malapit na December. Mm. Mas po kasi mas celebrate yung New Year dito kaysa sa Pasko. Okay po. Kasi onti na po talaga yung Katoliko dito sa Rwanda. Hindi po masyadong marami. Alright. Pag-usapan natin, Sir Christian, yung pagbati o greetings. Yung Happy New Year, maligayang bagong taon or manigong bagong taon. Paano yan binabanggit sa language po ng Rwanda? Din po akong idea sa sa basic language nila ng Merry Christmas tsaka Happy New Year. Apa. Kasi po yung mga more on customers kasi namin like mga Amerikano, Chinese, mga Indian, kaya more on English po talaga kami. Pero hindi ko pa po kasi alam talaga yung basic language lang talaga alam ko dito like mga thank you, mga ganun lang, greetings, mga ganun lang po. Oo, mahirap siya kasi para lang kasi yung nila parang bulol ba, parang nabubulol kapag inaano mo yung language nila. Ako nga kahit 3 months pa lang dito, thank you lang alam kong words talaga, thank you lang yung words nila, yung language nila, sir. Alright. Ngayong darating na bagong taon, Sir Christian, para mag-celebrate, kasi bago pa lang po tayo dyan sa Rwanda, ano po yung plano natin? Ano po yung ating mga gagawin? Pag New Year po, magtatawag ako sa family ko po, tsaka sa family ng live-in partner ko, tsaka sasama sa mga staff ko. Kasi wala isang Pinoy lang po talaga yung kakilala ko dito. Wala na akong kakilalang iba. Kasi baguhan lang po ako dito sa Rwanda. Kaya sa mga staff ko lang talaga ako sumasama ngayon. Alright. Eto, base sa mga napagtanong-tanongan nyo dyan, Sir Christian, ano-ano po ba yung mga customs or kaugalian ng mga taga-Rwanda pag New Year? Same lang din sa atin, sir. Nagagather sila sa bahay nila with family po nila, tas naghahanda more on beef tsaka vegetables. Mga ganun po yung hinahanda nila. Hindi po sila mahanda dito ng mga cake, spaghetti, hindi po. More on beef tsaka vegetable po talaga sila. Alright. Ito ay nabanggit nyo na yung sa pagkain, Sir Christian. Bukod sa beef and vegetables, bukod sa mga karne ng baka and gulay, ano-ano pa po yung mga pagkain na talagang inihahanda ng mga taga-Rwanda kapag New Year? Yung tipong hindi pwedeng mawala sa hapagkainan, Sir Christian. Siguro, sir, yung nila, yung more na pagkain talaga nila dito na as in sikat na sikat yung yung kawunga ata yun. Oo, tawag nila yung kawunga Kawunga. Opo. Para siyang beef na sir, na parang grilled na tas nilagyan ng vegetable, mga parsley, mga ganun. Kawunga tawag nila dun Alright, yun. Pag-usapan natin yung about sa mga firecrackers, Sir Christian. Nagpapaputok po ba dyan ang mga tao sa Rwanda kapag bagong taon? Wala. Hindi po dito. Strict po yung government po dito nila. Bawal po dito yung paputok. Fireworks, except sa fireworks lang po. Tsaka lang,
bilang lang po yung nabibigyan ng ano po ng authority na mag-fireworks, like mga hotel lang, mga ganun, tsaka government. Hindi po bawal po dito ng magpaputok. Pag magpapaputok, may permit ka po ata dito. Yun yung sabi ng mga lokal sa akin. Oo, pero dapat business owner ka daw, like sa mga hotel or restaurant, ganon. Tapos dapat po fireworks lang. Yun lang po yung sinabi nila sa akin. Nakatanong din po kasi ako niyan about diyan eh. Alright. What about yung mga torotot, Sir Christian? Yung torotot, kasi kung halimbawa ayaw magpaputok, dito sa atin, uso yung torotot, may mga alternatibong pampaingay. Kinakalembang yung kaldero, yung takip ng kaserola, minsan kawali. Dyan, sir, sa Rwanda, meron din bang mga ganyan, sir? Wala, hindi din po ata. Hindi din po kasi tinanong ko rin sa kanila. Parang ano lang po talaga sila, nagse-celebrate lang, magkakasama, tapos kakain lang, titingin sa labas, titingin lang ng fireworks, ganun lang. Ganun lang. Opo. Simple lang po yung celebration nila dito, hindi katulad sa atin na maingay, maraming paputok. Sa kanila po, simple lang po talaga yung celebration dito nila. Alright. What about yung mga pampaswerte, Sir Christian? Yung pungsoy, yung pusa na gumaganon-ganon. May mga ganyan din po ba dyan? O naniniwala po ba dyan yung mga tao dyan sa Rwanda, Sir Christian, dito po sa mga pampaswerte na ito, sir? Sila nagbibilib unless po pag Chinese yung Chinese yung owner ng pinagtatrabahuan mo, maraming pero pag lokal po yung katulad ng boss ko, hindi po siya naniniwala sa mga ganun eh. Alright. Eto, malaman lang namin, Sir Christian, yung mga tao dyan kapag New Year, nagsisimba rin po ba, sir? Opo, nagsisimba po sila. Lalo na yung may mga simbahan din po dito ng mga Catholic pero iilan lang. Opo, Pero opo. nagsisimba din po sila. Kasi nakapagsimba na po ako ng once dito eh, na malapit din sa pinagtatrabahuan ko. Alright. Eto, ano-ano naman, sir, yung mga lugar na pinupuntahan po ng mga tao dyan para pasyalan, mag-relax, para talagang i-celebrate yung New Year, Sir Christian? Wala po akong idea. Except po sa town. Town po talaga yung marami. Kasi po yung town po nila nasa sentro ng nasa sentro po talaga nila. Kaya doon po talaga yung maraming tao. Tsaka doon din po yung parang malaking plaza nila na doon din nagse-celebrate yung mga tao. Opo, Yun yung opo. sinabi ko ng mga staff ko. Alright. Eto, sir, sabi ninyo kanina, mas sineselebrate ng mga tao dyan ang New Year kaysa sa Pasko. Ngayon, ang tanong ko dyan, sir, paano sila mag-celebrate ng New Year? In grande ba? Magarbo? Makulay? O payak lang, sir? Siguro po hindi ko pa po matanong kasi hindi pa ako naka-experience. First time ko kasi. Pero sa mga tanong-tanong ko, bongga din naman, katulad din sa atin. Pero hindi lang maingay. Opo. Like mahanda rin sila, like nagagather lahat ng family, tas maraming handa. Pero hindi katulad sa atin diyan na may mga paputok, may mga turotot, hindi ganoon. Alright. So sa puntong ito, Sir Christian, ibibigay ko sa inyo ang linya kung gusto nyo pong batiin yung inyo pong kamag-anak, pamilya dito sa Pilipinas, yung ating mga kababayan ng manigong bagong taon o Happy New Year. Ibigay ko sa inyo, sir, ang linya. Go ahead po. Happy New Year sa family ko tsaka sa family ng live-in partner ko tsaka sa mga friends ko diyan. Happy New Year in advance. Ayan. So ito, sir, bago tayo matapos, hindi ito pwedeng mawala. Banggitin niyo po ulit ang aming pangmalakasang battle cry na Basta Radyo, Bombo. Go ahead, sir. Basta Radyo, Bombo.